Japan kundi buong mundo na ang nakatutok ngayon sa banta ng radiation mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Sa puntong ito, makakapanayam natin ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute na si Dr. Alumanda de la Rosa, live mula sa UP. Magandang gabi po, Direktora. Yes, ma'am. Magandang gabi, Erwin. Isang tanong na po, talaga bang hindi kami dapat mangamba dito sa banta ng radiation na galing po dyan sa Japan? At paano po ninyo nasabi yan? Mula noong Sunday, kami ay nagmo-monitor na ang nangyayari sa Japan nuclear power plants. Ang DOST at PNRI go over the data that we get from the International Atomic Energy Agency. And dito kami kumukuha ng mga current information from the Incidents and Emergency Center of the IAEA. Okay, ma'am. Sinasabi po ninyo... Okay, sinasabi po ninyo, ma'am, na malayo tayong abutin ng radiation dito. Pwede niyo po bang sabihin kung ilang porsyento po ito na makakaiwas tayo? Is it 80%, 90% na hindi tayo tamaan ng radiation dito? Yung una muna, if we consider the wind direction prevailing at this time, the wind direction is going eastward. So ito ay palayo sa Philippines. So this is a good factor in favor of us. Ma'am, sakaling abutin po tayo ng radiation, ano po, magbago yung ihip ng hangin dahil sinasabi nyo yung wind direction. Okay, nagkaroon, alam nyo naman ho yung panahon, lalo na po yung hangin, pabago-bago ho yan, at yung hangin ay papunta sa atin. Ano po, gaano po kahanda ang Pilipinas? Ano po bang aksyon o hakbang ang pwede po ninyong gawin? Oo. Una muna, I would like to say that yung aming assessment ngayon sa conditions ng mga nuclear power plants sa Japan, the authorities are able to control the cooling problems ng mga nuclear power plants doon. Secondly, meron tayong National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan. At noong Sunday, the OCD with General Benito Ramos presiding over the meeting, we again assess the situation, and according to the RAD plan, we are at level 0, alert 0. All right. So, ang ibig ho sabihin nito, ma'am, ay na-assure ninyo, nasisigurado ho ninyo sa taong bayan, dyan po sa PNRI, na hindi po tayo tatamaan itong radiation maski na sumabog yung reactor 1, 2, 3, at 4. At the moment, yung mga planta ngayon are the cooling systems are being controlled. So ngayon we are still monitoring yung conditions ng mga planta because some things may happen, and we will monitor this until Friday. Hopefully by Friday talagang mag-stabilize na yung mga planta sa Japan. Alright, maraming salamat po, Dr. Alumanda de la Rosa, Direktora po ng Philippine Nuclear Research Institute.
Ngunit sakaling umabot sa Pilipinas ang nuclear radiation sa Japan, hanggang sa agrikultura lang daw tayo maaapektuhan. Pero mangyayari lang daw yan kapag nasa pinakamataas na alert level na ang Japan. Sa ngayon, nasa alert level 4 o hanggang local level pa lamang ang banta ng radiation doon. Pero kahit hindi pa ito ganun kadelikado, 4 na beses kada araw ang monitoring ng DOST sa hangin at tubig dito sa Metro Manila. Pati mga gulay na ini-import mula sa Japan, binabantayan na rin. Pero siniguro ng DTI, ligtas pang kainin ang mga mackerel mula sa Japan. Sa kabilang parte raw kasi ng isla nahuhuli ang mga isda. Most likely, even in the war scenario, it will have very little effect in terms of the extent ng radiation na darating dito. Sa police report naman, bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang notorious na swindler na nambibiktima gamit ang credit cards ng kanyang kliyente sa kanyang negosyong pautang. Arestado ang suspect sa ikinasang entrapment operation ng Quezon City Police kasama ang News 5. Narito ang eksklusibong report. Baon sa utang si Doreen Dumol, 31 anyos at kailangan na magbayad ng tuition para sa kanyang 2 anak. Kaya naman napilitan siyang lumapit sa isang pautangan kahit hindi niya ito kakilala. Nakilala ng biktima si Shirley Jimenez, 39 anyos na nagpakilalang may lending business. Sa sumbong ni Dumol sa News 5, papautangin lamang siya ng suspect kung ibibigay niya ang kanyang 2 credit cards, pati na ang mga PIN code nito bilang requirement. Baon na po ako dun sa utang ko dun sa Carla, yung dami ng mga charges. So para isang bayaran na lang po, sa kanila na lang po ako may utang, kumapit na po ako sa patalim. Matapos ipagkatiwala ang 2 credit cards, laking gulat ng biktima na matuklasan niyang said na ang laman nito at sobra na sa credit limit ang utang. So doon ko po natuklasan na yung credit card pala ay sinaswipe na niya. Wala na pong, nag-overlimit na po. Kanina, muling humirit ang suspect sa biktima at humingi pa ulit ng isang credit card para raw maaprubahan na ang kanyang utang. Dito na nagdesisyon ang biktima na humingi ng tulong sa QCPD at sa News 5 na agad namang plinano ang entrapment operation. Matapos tanggapin ang isang credit card mula sa isang police asset, hindi na nakapalag ang suspect nang arestuhin siya ng mga operatiba sa isang restaurant sa isang mall sa Cubao. Itinanggi naman ng suspect ang bintang. Ako, in good faith, ako sir tumulong sa kanya. Pumayag naman siya. Bakit nasa akin yung card kung hindi niya gusto? Naharap ngayon sa kasong estafa ang nasabing suspect. Erwin Tulfo, News 5. Nasabat ng mga pulis ang daan-daang kilong botsa o double dead na manok sa isang checkpoint sa Obando, Bulacan. Base sa nakuhang resibo, lumalabas na tubong lugaw pala talaga ang bentahan sa mga botsa. Ikwento mo, Carla Lim. Walang lusot ang tricycle driver na si Nelson de la Cruz nang harangin siya ng mga pulis sa isang checkpoint sa barangay Paliwas, Obando, Bulacan. Kaduda-duda daw kasi ang karga niyang mga hilaw na manok na aabot sa mahigit 300 kilo ang timbang. Dapat talaga tinatransport yan through closed van na refrigerated siya kasi perishable goods siya eh. Wala rin daw maipakitang mid-inspection certificate o permit ang tricycle driver. Base sa resibong nakuha, 5,000 piso lang binili ang daang-daang kilong nasabat na manok. Kung susumahin, lumalabas na wala pang 15 pesos kada kilo ang bilis sa mga nasabing manok. Pero paliwanag ni De La Cruz na pag-utusan lang daw siya ng kapitbahay na pick-upin ang mga manok para i-deliver sa Bulacan, Bulacan. Ilang beses na raw siyang inarkila ng kapitbahay sa halagang 500 piso. Nung una, ang mga karga ko puro bituka. Ngayon ito naman manok. 3 beses lang, 3 beses lang ako. Dadali na ho dapat yun sa Pispan eh. Sira nga raw yung jeep. Sabi ko, hindi ko alam kako to. Pero kahit napag-utusan lang, hindi pa rin ligtas sa asunto si De La Cruz dahil sa paglabag sa provincial ordinance. Sa kanya po naabutan yung hot meat kaya yung mere possession po nung hot meat liable na po siya doon. Ikinakasana ng mga pulis ang follow-up operation para mahuli ang sinasabing nag-utos sa tricycle driver at pinagkukunan ng hinihinalang double dead na manok. Carla Lim, News 5.
Abangan ang iba pang update sa mga pangyayari sa Japan. At mga OFW galing Japan, nagsimula ng mag-uwian. At bakit nga kaya pasok pa rin ang Timas sa qualifier ng AFC Challenge Cup kahit na talo ito sa Mongolia kanina? Sasagutin namin yan sa aming pagbabalik. At hindi pagsama ng Sky Cable sa Action TV sa kanilang channel lineup, inireklamo na sa NTC.